Para magpalago ng pipino, kasama sa proseso ang paghahasik, paglilipat tanim, pag-aayos ng baging, pamamahala ng paglaki at pag-aani. Tingnan natin ang bawat operasyon ng pagsasaka. Punuin ang tray ng lupa na may mahusay na drainage at ihask ang mga buto. Itanim ang mga buto ng pipino ng mailalim na 0.5 hanggang 1 sentimetro. Ihasik ang mga buto sa iisang direksyon para hindi magsapawan ang mga kotiledon. Pagkatapos, takpan ang mga ito ng lupa. Diligan ang tray. Takpan ito ng dyaryo o shade net at diligan ulit ng mabuti. Ang mga punlang angkop ilipat tanim sa pangunahing taniman ay iyong may 3 hanggang 5 totoong dahon at nasa 20 hanggang 30 araw na mula ng ihasik. Sa mga tudling na may agwat na humigit kumulang 1.5 metro, itanim ang mga punla ng may pagitan na humigit kumulang 40 sentimetro. Kapag masyadong malalim na itanim ang mga punla, hindi mahusay na nakakakapit ang mga ugat at mas nagiging madaling kapitan ng sakit. Itaas ng bahagya ang ibabaw ng lupa sa paso kaysa sa antas ng lupa o itanim ito sa kaparehong lalim. Sa hydroponic na pagtatanim ng pipino, natutunaw ang mga nutrisyon sa tubig, kaya hindi ginagamit ang lupa at iba ang pamamaraan ng paglilipat tanim. Ihiga ang punla sa pantubuhan ng pananim na sumusuporta sa paglaki ng ugat at ipasok ang pin na nagbibigay ng solusyon ng nutrisyon. Mag-ingat na huwag masira ang pangunahing ugat. Itanim ang mga punla ng salit-salit ang direksyon sa kahabaan ng hilera. Sa iba't ibang pamamaraan ng pag-aayos ng baging ng pipino, titingnan natin ang pamamaraan na gumagamit ng gabay na tali. Ang tangkay ay inaayos bilang pag-aayos ng baging sa pamamagitan ng pag-ikot pataas sa kahabaan ng gabay na tali sa isang direksyon. Habang lumalaki ang tangkay, ipagpatuloy ang pag-ikot nito sa pantay-pantay na pagitan. Kapag masyadong tumangkad ang tangkay, nahahadlangan ang paglaki nito, luwagan ang tali at dahan-dahang ibaba ang baging. Gupitin ng malapit sa tangkay ang mga ibabang dahon gamit ang gunting at ilatag ang tangkay malapit sa mga ugat sa gilid upang hindi magsapawan sa sahig. Ang mga bulaklak na lalaki na hindi namumunga at ang mga sanga na sumisulpot na tumutubo sa gilid ng pangunahing tangkay ay hindi nakakatulong sa paggawa ng bunga, kaya alisin ang mga ito sa maagang yugto. Kung makakita ng mga pipino na may hindi normal na hugis habang bata pa, alisin ang mga ito ng mano-mano sa maagang yugto. Kapag nakakita ng mga halamang may sakit, ipaalam agad sa may-ari ng sakahan ng hiwalay at huwag hawakan ang mga ito upang maiwasan ang pagkalat ng impeksyon. Ang mga pipino na handa ng anihin ay may timbang na 120 hanggang 160 gramo at maihabang 20 hanggang 25 sentimetro. Ang makinis na balat at malalim na berde ay nagpapahiwatig ng mataas na kalidad sa merkado. Putulin mula sa tangkay gamit ang kutsilyo o gunting na may naiwan na humigit kumulang 1 sentimetro ng tangkay. Kung puwersahang puputulin ng mano-mano, maaaring masaktan ang tangkay o ibang prutas at magdulot ng sakit pagkatapos anihin. Madaling magasgas ang mga pipino kaya dapat hawakan ng maingat. Dahil mabilis malanta sa temperatura ng silid, dapat itago ang mga ito sa malamig na lugar sa humigit kumulang 10 hanggang 13 degrees Celsius. Gabay ito sa mga kasanayan sa pagsasaka ng espesipikong pananim para sa mga magsasaka. Salamat!